na ito. Hallelujah, Lord Jesus. We honor you, Father. We give you praise, Lord. Sinasamba ka namin tunay, Panginoon. At sa umagang ito, Ama, patuloy lamang po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Lord, nakikita mo ang kalalagayan ng bawat isa sa amin. Nakikita mo po ang kalalagayan ng aming mga sitwasyon sa buhay, sa aming mga spirito, sa aming mga puso at sa aming mga kalooban. At sa oras na ito, Amang, panalangin ko, O Diyos, patuloy po naming maranasan ang pagkilos ng iyong banal na spirito. Malaya po naming inaanyayahan, Panginoon, na patuloy kang magministeryo sa bawat isa sa amin. Panginoon, abutin mo kami sa amin pong mga pangangailangan sa iyong harapan, O Diyos. At patuloy, Panginoon, sa umagang ito, binibigyan namin ng kalayaang malaya kang kumilos. Patuloy po, Panginoon, na basagin mo ang bawat puso, basagin mo, Panginoon, ang bawat pusong matigas, Panginoon, ang bawat spirito, Panginoon, and even, Lord, ang aming mga kahinaan sa iyong harapan, patuloy mo kaming palayain sa lahat ng ito. At hiling po namin, O Diyos, maunawaan namin ng lubusan, O Diyos, ang iyong mga salita sa umagang ito. Gamitin mo lamang po ako, O Diyos, na tagapagpahayag, Panginoon, ng iyong encouragement, ng iyong pagpapalakas. And even, Lord, I pray to the power of your word, Lord, na nagtatransform ng buhay ng bawat isa. Patuloy po naming maunawaan ng iyong mga salita. At nais po namin, O Diyos, na ibalik ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Bago po tayo dumako sa ating pong topic ngayong umagang ito, naniniwala po ako na meron pong nais po na marinig yung salita pong ito. Na sa ating pong lahat, sa bawat isa sa atin, ilan po kaya sa atin ngayon ang humaharap po sa krisis po ng buhay? O krisis ng kawalan ng pera, maraming pangangailangan, mga nagdaang bagyo, ano po? At kasalukuyan, meron na naman tayong bagyo. Ilan po kaya sa atin yung may krisis sa ganito? O, salamat po sa mga kamay na yan. Yung krisis naman po sa kalusugan, maaaring hindi ikaw, maaaring isa sa kapamilya mo, o maaaring isa sa kamag-anak, meron pong krisis sa kalusugan. May mga sakit at karamdaman na sometimes nagtatanong ka na sa Lord, Lord, bakit laging yung pamilya ko? Bakit miyembro ng pamilya ko? How about po sa relasyon? Relasyon po sa pamilya. Relasyon po sa inyong mag-asawa, relasyon po sa mga anak, relasyon sa kapitbahay, o even relasyon sa ating pong mga kamag-anak na merong pag-aaway-away, pagkakagulo-gulo. Ilan po kaya sa atin? Ilan naman po kaya sa atin yung may krisis tayo spiritual, yung ating spiritual life? Hindi na tayo nakakapaglaan ng panahon sa talagang panalangin, paglalaan ng pagbabasa ng salita ng Diyos o panambahan sa ating Panginoon. Salamat po sa mga tapat na nagtataas ng kamay. At ilan naman po sa atin yung may krisis personal. Pag sinabi po natin personal, yung personal struggle. Hindi mo na kayang itago, hindi mo na kayang ilihim. Kahit na may conviction sa iyo ang Panginoon na, and yet, nagmamatigas pa rin tayo. Ito pa rin tayo, tanikala pa rin tayo ng kaaway sa mga bisyo o sa mga personal struggles na minsan hindi po nakikita ng ating asawa o hindi nakikita ng ating mga anak o hindi nakikita ng tao. Pero alam mo, may krisis sa loob mo, nag-struggle ka sa loob. Salamat po sa mga kamay na yan. Nais ko po kayong bigyan ng dalawa pong paalala sa ating pong salita ng Panginoon.
Ito po ay isa po sa mga paborito ko po na talata sa Bible. Sabi po in Romans 8:18, sabi po dyan, pwede niyo po ba akong samahan sa pagbabasa? In 1, 2, 3, go. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. And Romans 8:31, sabi po rito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Yung una pong talata ay nagpapahiwatig at nagsasabi na anuman po yung pinagdadaanan nating suffering sa oras na ito, anumang krisis ng buhay, meron po tayo ngayon. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kung kasama natin si Kristo, malalagpasan po natin ang bawat krisis ng buhay. Sapagkat sabi nga that Jesus is with us. He is the Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. At kung kasama natin ang Diyos, sabi in Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sa atin, panig sa atin, ano pa po ang dapat nating isipin? Ngayon po, sa oras na ito, nawa ang mga talatang ito ay magbigay po sa atin ng kalakasan na anumang po yung pinagdadaanan natin. Sabi nga po, may isang tao pong nagtanong sa akin, kapag po daw tayo ay nasa isang race o isang paligsahan ng marathon, kapag last lap na o yung huling takbuhan na, di ba po, doon po tayo nagbibigay ng ating buong lakas na pagtakbo. Naaalala niyo po ba yung mga relay? Di ba may 4 na kalahok dyan? At yung pang-4 na kalahok, yung magpi-finish ng line, talagang gagawin niya lahat ng effort. Lahat ng pagtakbo ng napakabilis. Kasi nakasalalay sa kanya ang huling lap o huling race ng buhay. Alam niyo po, sa atin, sabi nga, marami pong Bible scholars and even ang mga pastor, kahit sa YouTube makakapanood tayo, na tayo po ay nasa huling panahon na. Sa huling panahon, we are in the last lap of our race. At kung tayo po ay nasa huling yugto na ng ating takbuhin, ano po ang dapat nating gawin? Nais ko po kayong dalhin sa ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. In Luke chapter 11, verses 5, yan. Sabi po in Luke 11, verses 5 to 13, sinabi pa rin niya sa kanila, pwede niyo po ba akong samahang magbasa? Yan, para po hindi mapanis yung laway natin, no? 1, 2, 3, go! Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Next. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Then last po, sabi po dito, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak,
lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa po ng Kanyang salita. Dito po, nais ko po kayong dalhin sa isa pong katotohanan na kung gusto po natin ma-experience or kung gusto po nating maranasan ang kapangyarihan po sa mga kasagutan ng ating pong panalangin, kailangan po nating magtiyaga sa panalangin. At ito pong ating pong pag-aaralan ngayon. Sabi ko po dyan, nilagay ko pong title, Persevere in Prayer, Cash. Hello? Cash. Anong kinalaman ng persevere in prayer? Anong kinalaman ng prayer sa cash? Madalas po, humingi tayo ng mga pagpapala sa Diyos. Amen? At madalas, cash ang hinihingi natin. Panginoon, kailangan namin ng pambayad ng kuryente. Panginoon, kailangan namin ng pambayad sa eskwelahan ng anak ko. Panginoon, kailangan namin bumili ng gasol. Naubusan na kami. Kailangan namin ng bigas. At lahat po. Kaya po, tandaan po natin, kapag po marinig natin yung prayer, kaakibat niyan ay yung cash. Hello? Hindi po pagiging pera yan. Okay? Dadaanan po natin mamaya. Number 1, sabi po dyan. Yan. Sabi po dyan, paano po tayo magtatiyaga? Okay? Tayo po ay nasa huling panahon na ng ating takbuhin. At ito po yung nais kong iwan po sa ating lahat. How to persevere in prayer. Paano tayo magiging matiyaga sa ating pong pagpapanalangin? Una, sabi dyan, come to God just as you are. At mababasa po natin yan, makikita natin na yung lalaki po na lumapit ng, sabi po dyan, Brother Mac, pakibalik sa... Sabi po dito, then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight. Sabi doon, midnight. You go to him in midnight. Maghahating gabi. By the way, ito po ay paghahambing o paghahalintulad ng ating Panginoon sa isang lalaki. Yung paglapit natin sa ating Panginoon. So sabi dyan, maghahating gabi. Marami pong pagkakataon, hindi po tayo makalapit sa Panginoon. Kasi, ano pong iniisip natin? Maaaring nakagawa tayo ng pagkakasala sa Panginoon, maaaring nahulog tayo sa kasalanan, o maaaring hindi na natin nagagawa yung mga spiritual discipline. Kaya nagkakaroon tayo ng hiya na lumapit sa Panginoon. Pero dito sabi ng ating first point, come to God just as you are. Katulad po ng lalaki dito sa ating binasa, hating gabi. For sure po, sino po sa atin dito na hating gabi, mag-aura ka pa. Liban na lang kung ang trabaho mo sa mga may umiilaw-ilaw, no? Aura ka talaga. Pero I'm sure, pag hating gabi, wala na pong aura sa atin. Lalo na kung may pangangailangan ka at need mo ng tulong, hindi mo na iisipin kung ano yung itsura mo. Tatakbo ka na agad. Hihingi ka na agad ng tulong. Tama po ba? At yun po yung nais ipakita dito sa atin, sa paghahalintulad sa atin, doon sa lalaki na may pangangailangan, na isang hating gabi, lumapit siya doon sa kanyang kaibigan. At nawa mga kapatid, tayo rin, maging ganun din po yung ating attitude. Na anuman po ang itsura, anuman ang kalalagayan natin, come to God as you are. Hindi po tayo itataboy ng Panginoon. O hindi sasabihin ng Diyos, huwag kang lumapit sa akin, makasalanan ka. Huwag kang lumapit sa akin, hindi ka nagtatights. Hello? Come to God just as you are. Ano yung kalalagayan mo? Ano ang sitwasyon mo sa oras na ito? Nais ng Diyos, una, lumapit ka sa Kanya. Nang buong buo, nang walang ikinakahiya. Alam niyo po, maraming pagkakataon kung kani-kanina po tayo pumupunta. O kung kani-kanino tayo lumapit, pag tayo po ay nagigipit.
Tama po? Minsan nandyan na lalapit tayo sa kapatid. At maraming salamat, shout out sa mga kapatid na hindi mararamot, na nagbibigay ng walang anong tawag nito? Walang panunumbat. No? O kaya may pagkakataon, lumalapit tayo kay Mars. Uy, Mars, pairam naman saglit. Mars, kailangan ko lang. O kaya Pars. O kaya naman, pumupunta tayo sa mga lending company. O mga 5-6. Ngayon po, may tala na ata. No? Sa tala na tayo tumitingin. O lumalapit. 5 minutes lang. Hello? Hindi ko po kayo ini-encourage ha. Pero ito po yung katotohanan ng buhay. Na kung kani-kanino tayo lumalapit kapag tayo ay nagigipit. Pero sa Diyos po, anumang oras, anumang maging panahon at pagkakataon, si God 24/7, open arms. Hindi po siya, daig niya pa po yung mga 7-Eleven, Alphamart ngayon, may dali na po dito sa atin, no? Daig pa po yan. Bakit po? Kasi ang mga yan, meron lang po mga lugar kung saan sila naroroon. Pero sa Diyos, kahit saan ka naroroon, nandun si God. Pwede mo siyang lapitan. Amen? Amen. So sabi nga po, in Jeremiah 33:3, na ilagay ko po ba dyan, Brother Mac? Yan. Sabi po dyan, ito daw po yung ating hotline sa ating Panginoon. Sabi in Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Minsan hindi mo alam ang nangyayari sa'yo. Tawag ka sa Panginoon. Tumawag ka sa Diyos kasi ipapaunawa niya sa'yo. Ipapaunawa niya sa'yo. Eh sis, lagi naman akong tumatawag sa Lord, pero wala namang sagot. Hello? Sino po dito yung nagsasabing wala pang sagot ang Diyos sa Kanya? Taas ang kamay. Ako lang. Wala pang sagot sa mga maaaring matagal mo nang ipinapanalangin. Pero sa totoo lang po, wala po bang sagot o ayaw lang natin yung sagot ng Diyos? Hello? Isang pastor po ang nakapagsulat po ng isang libro nung siya po ay ginagamit mightily pa ng Panginoon nung unang panahon. Sabi po doon, ang nagsulat na kung paano po tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Siya po ay si Pastor Bill Hybels. Sa kanya pong libro na Too Busy Not to Pray. So 4 things God answers to prayer. Ano daw po yung 4? Una, sabi diyan, if the request is wrong, God says, no. Very good. Sabi doon, kapag ka ang request mo mali, tsak ang sagot ng Diyos diyan, no. Ano po yung halimbawa? Nagpipray ka, sabi mo, Lord, bigyan mo na ako ng boyfriend, please. Siya na po talaga yung gusto ko, Lord. Siya na po talaga. Anong sagot ni Lord? Sabi ni Lord, kiss. Bakit? Boyfriend hinihingi mo, lalaki ka. Hello? So mali po. Maling-mali. Ano pa po? Halimbawa, Lord, ang gwapo ni brother. Gusto ko po siyang mapang-asawa. Patayin mo yung asawa niya, Lord. Hello? So, in short, kapag mali po ang ating pong hiling sa Panginoon at hindi po yan naaayon sa salita ng Panginoon, answer ni Lord yan, no, hindi. Pangalawa, sabi dito, if the timing is wrong, God says, slow. Tanungin, Sister Achi, ilan taon na po si Yana? 10. Pagpalagay po natin si Yana, 10 years old, okay? Tatanungin ko, Sister Achi, si Yana ay 10 years old. Papayagan niyo po ba yung mag-asawa na ngayon? Hindi. If the timing is wrong,
God says, slow. Siguro pag 11 ka na. Hindi, joke lang. Joke lang. So, naintindihan po ba natin? May mga panalangin tayo na mali po ang timing, hindi po yan ibibigay ng Panginoon. So, kung si Sister Lovely, bibigyan niya ba agad si Amara ng motor na idadrive niya? Baby pa? Hello? Tama po? Nag-a-agree po ba kayo? Yes. If the timing is wrong, God says, kaya naman po, minsan, sinasabi ng Panginoon, if you are wrong, God says, grow. Ibig sabihin, kapag tayo po ay mali, sabi ng Panginoon, mag-grow ka muna, anak. Ibig sabihin po, nag-a-assume ka, halimbawa po, nag-a-assume ka ng responsibility. Gusto mo maging elder ng church. Gusto mong maging ministry head. Gusto mong maging pastor. Okay? Pero hindi ka pa nga nakaka-graduate ng class 301. Hello? Gusto mo na tong mga responsibilidad na to. Mali po. Sabi ng Lord, grow ka muna, anak. Hintayin mo ka munang lumago. Ibibigay ko rin yan sa'yo sa takdang panahon. O kaya naman, bago ka pa lang sa kumpanya, no? Bagong pasok ka pa lang, pero gusto mo na maging bisor ka na agad, maging manager ka na agad. May mas nauna pa nga sa'yo, 10 years na, nandun pa rin. Rank 1 pa rin ang posisyon niya. Hello? Sabi po ng Lord, grow, anak. Mag-grow ka muna. Kasi mali pa, hindi pa ito yung tamang panahon ng pagtugon sa'yo. At sabi po dyan, last po, but if the request is right, the timing is right, and you are right, God says, go. Go na. May green light na. Sige na anak, go. Nawa po, sa mga pagkakataon na sumasagot po si Lord, tsak po kasing sumasagot ang Panginoon. Kaya ito po yung kahalagahan po ng pagpapanalangin. Pangalawa, sabi po sa ating pong pangalawang point, how to persevere in prayer. Number 2, ask God with a shameless audacity. Yan. Sabi po dyan, tayo po ay humingi. Sorry po for the term, yung shameless po dyan, sabi doon, yung walang hiya. Okay? Ibig sabihin, wala kang hiya na lalapit sa Panginoon. Hindi po yung isang connotation ng pagiging walang hiya na talagang barubal or talagang, di ba po? Ito po yung ipagpapakita ng sabi, childlike faith. Yung tipong, at ito po madalas nakikita ko po ito sa atin dito sa ating kongregasyon, lalo na yung mga bata, no? Yung talagang bata pa. Minsan papasok yan sila dito sa loob ng hall. Lalapit kay mama, kay papa, or kung kanino, kay daddy, kay mommy. Hihingi sila ng kung ano yung gusto nila. Wala silang pakialam kahit na tayo ay may pagpupulong. Wala silang hiya. Ganon po yung gusto ng Diyos sa atin bilang mga anak, na tayo ay lalapit sa Panginoon. Lalapit tayo nang wala tayong hiya. Okay? Kasi po, isa po sa pagpapatunay, kaya tayo walang hiya sa paglapit sa Panginoon. Kasi kilala mo yung nilalapitan mo. Nawa po, ito po yung tatlong bagay po, or general na bagay, na sana po kilala natin ng Diyos. Alam ko po, sa bawat sitwasyon at pagkakataon, nagpapakilala po ang Diyos sa atin. Pero nawa, sa tatlong bagay na ito, kilala natin ang Panginoon. Number 1, sabi po dito, maalala po natin that God is able. Sabihin nga po natin, God is able. God is able. Kayang i-provide ng Diyos.
Bakit? Sabi po dyan sa Psalms 50, kung nagtitake down notes po kayo, basahin niyo po yan sa bahay. Psalms 50 verse 9 to 12, sabi ng Panginoon, I have no needs. Wala akong kailangan sa inyo. Dahil ako ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Nawa, makilala natin ang Panginoon that He is able. Hindi po disable ha. Hello po, hindi po disable ang Panginoon. He is able. Kaya niyang gawin. Magagawa ng Panginoon. May talata nga po sa Bible, madalas ito po yung ating pinangahawakan, that all things are possible at walang mahirap sa Diyos. Amen po? Then pangalawa, dapat po makilala natin ang Panginoon that He is available. Sabi po dito sa Psalms 121, yung verse 8 po, the Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Ngayon hanggang sa katapusan ng mundo, tinutunghayan tayo ng Panginoon. Nakatunghay po siya sa atin. Nakatingin siya sa atin at siya po ay available. Sabi nga po, waiting lang si Lord sa paglapit sa atin. At pangatlo po, dapat po makilala natin po na ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Okay? Hindi po patay ang Diyos na hindi po didinig sa ating mga panalangin. Sabi nga po ni Job, I know that my Redeemer lives and that in the end, He will stand on the earth. Amen? Sabi doon, naniniwala siya na ang Diyos ay buhay at darating ang panahon at araw na muli pong tatayo ang Panginoon dito sa lupa. Na-excite na po ba tayo sa pagharap natin sa ating Panginoon? Amen? So, ang pahayag na po ito ay mga pagpapakita po ng hindi po matitinag na tiwala ni Job. Sabi doon, yung kagalang-galangang makatarungan na Diyos, ang pag-asa natin hanggang huli. Again, nawa maging kilala natin ang Panginoon that He is able, kaya niya yan. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, kayang gawin ng Diyos. Kahit ang imposibleng bagay. Diba? Naalala ko po nung kami po magte-take po ako ng exam, ng board exam. Sabi ng anak ko, kung ang patay nga ay binubuhay ng Panginoon, how much more na hindi ka ba ipasa ng Diyos? Hello? Yun po. Next po, sabi doon, pangatlong punto, how to persevere in prayer. Panghuli pong bagay, sabi po dyan, seek the Holy Spirit. Hanapin po natin. Mag-ask po tayo sa Panginoon. Pwede niyo po ba akong samahang basahin yung Luke 11:11 to 13? Sabi po rito sa English version, which of you fathers, if your son asks for a fish, he will give him a snake instead. Or if he asks for an egg, will give him a scorpion. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Sa totoo lang po. Yan, salamat sa Tagalog po. Yung huli pong, yung verse 13, pwede po ba nating sabay-sabay basahin ng malakas? 1, 2, 3, go. Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa humihingi sa Kanya. Nagkaroon po ba kayo ng pag-iisip? Bakit kaya yung Espiritu Santo, yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon? At sabi doon, magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kasi madalas po at maraming pagkakataon na
naiisantabi natin ang banal na spirito. Hindi natin hinihingi ang banal na spirito sa ating pamumuhay. Kaya po marami sa atin talunan. Marami po sa atin alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan. Hindi po makawala. Bakit? Kasi may isang bagay. Hinihiling natin, Lord, tanggalin mo ito. Tanggalin mo yung kasalanan kong ito. Pero hindi natin hinihingi na yung banal na spirito ay puspusin tayo araw-araw. Hello? Sabi nga, ang banal na spirito ay makapangyarihan. Siya po ang gagabay sa atin. Every time na magagalit ka, ililid ka ng Holy Spirit, anak, wag, magkakasala kapag ginawa mo yan. Or kapag dinadala ka ng panyapak mo kung saan, pero kung nasa sayo at patuloy kang ini-infill ng banal na spirito, patuloy yung kapangyarihan ng banal na spirito, mararanasan natin. Alam niyo po, may mga hindrances. Bakit hindi po naririnig ng Panginoon ang ating pong mga panalangin? Number 1. Una po, nandyan po yung unconfessed sin. O yung mga hindi po nating ikinukumpisal o sinasabing mga kasalanan. Yan po yung number 1. Kapag tayo po ay may unconfessed sin, hindi po papahintulutan ng Diyos or hindi niya didinggin ang iyong mga panalangin. Number 2, unforgiveness. Pagbulay-bulayan po natin, meron bang unforgiveness dyan sa puso mo? Baka yan yung humahadlang, kaya hindi ka sinasagot ng Diyos sa iyong mga panalangin. Sabi nga po in Matthew 6:12-15, nandyan po yan. Sabi, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sabi doon, hinihingi natin ang kapatawaran ng Diyos, pero sabi ni Lord, magpatawad ka muna. Gaya ng pagpapatawad sa nagkakasala sa atin. Pangatlo, hindrance. Ito po, favorite ko po itong verse. Yan. Sino po yung may mga asawang katabi dito? Sikuhin mo siya ng malakas. Joke lang po. Okay? Sabi po dito, number 3, marital issues. Sabi po dyan, 1 Peter 3:7, nababasa niyo po ba? Pwede po ba natin, sorry po, maliit na po yung font na nagamit ko. Pero sabi po dito, babasahin ko po ng malakas. 1 Peter 3:7, kayo namang mga lalaki, sino daw po? Mga lalaki. Unawain nyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama nyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin nyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Pwede po ba nating basahin yung huli? 1, 2, 3, go. Gawin nyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Sabi po dyan, mas mahina. Kahit pa sabihin na mas malaki yan sa'yo. Diba? Mahina yan, sabi po doon. At sabi doon, ang lalaki ang mas malakas. Ibig sabihin yung leadership. Kaya nga po, grabe yung paalala na sabi diyan, pakitunguhang mabuti. Bakit? Kasi kung hindi mo pinapakitunguhang mabuti ang asawa mo, sabi diyan, upang maging walang sagabal sa iyong mga panalangin. Ibig sabihin, kung hindi mo pinakikitunguhan ng maayos ang asawa mo, may sagabal sa panalangin mo. At yun yung sagabal. Kaya tanungin mo, bakit hindi ko matanggap ang sagot ng Diyos sa bagay na ito?
Baka po, yan po ang isa sa dahilan. Number 4, hindrance po sa ating pong mga panalangin hindi nasasagot. Pang-apat, maling motibo o yung wrong motives. Sabi po in James 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin, humingi kayo upang pagbigyan ang inyong kalayawan. Minsan, saliksikin natin ang puso natin. Ano po ba yung motibo natin? Bakit nanghihingi ka ng sasakyan? Bakit nanghihingi ka ng bahay at lupa? O bakit nanghihingi ka ng boyfriend o girlfriend? O ng mapapang-asawa? Saliksikin natin ang ating pong mga motibo. Sabi po, sa panghuli, pwede pong balikan natin, Brother Mac, yung Luke 11. Yan. Sabi po dyan, kayong mga ama, bibigyan nyo ba ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong amang nasa langit. Ano man po yung hinihingi natin sa ating Panginoon? Sabi po, hingin natin sa Panginoon. At kailangan po ba nating, pag po ba tayo ay kumakatok, pag tayo po ay kumakatok ng pinto, kailan po tayo tumitigil sa ating pong pagkatok? O sa ating pagtawag? Kapag po tayo ay pinagbuksan na o may narinig na tayong sumagot. Tama po ba? So mga kapatid, in the end, nais ko pong iwan sa atin ng paalala. Kung hindi pa po natin natatanggap ang mga sagot sa ating panalangin. Sabi po sa unang verse, ask, seek, di ba po? Tayo po ay kumatok, tayo po ay humingi. Sa ating Diyos. Huwag po nating bibitawan at huwag po nating titigilan. Last, Brother Mac, yung huling-huling slide. Dito na po ako magtatapos. Sabi po dito, si Pastor Bill Hybels, sabi dyan, move over your mountains. By shifting your focus from the size of your mountain to the sufficiency of the mountain mover, and then stepping forward in obedience, as you walk with God, your faith will grow, your confidence will increase, and your prayers will have real power. Sa Tagalog po sabi, kapag daw po ang ating pong, yung ating pong paglipat ng ating atensyon, mula sa laki ng bundok, sabi diyan, to the size of the mountain, o ano yung size ng bundok na kinakaharap mo. It pertains sa mga problema mo, sa mga kinakaharap mong struggle. Sabi diyan, i-shift daw natin yung focus natin, o ilipat natin yung atensyon sa mga krisis o suliranin na ating kinakaharap, sabi diyan, to the sufficiency of the mountain mover. Patungo daw saan? Sa kasapatan ng ating Diyos na siyang tagapaglipat ng bundok. Ibig sabihin, tagapag-alis ng iyong problema, tagapag-alis ng anumang suliranin sa'yo. At pagkatapos, sabi diyan, humakbang tayong pasulong ng may pagsunod. Stepping in obedience. Habang naglalakad ka kasama ang Diyos, sabi doon, lalaki ang iyong pananampalataya. Lalaki ang iyong tiwala sa Panginoon. At magkakaroon po tayo ng kapangyarihan sa ating mga ipinapanalangin.
Nawa po ang mga salitang ito ay maging aral at ating pong pagbulay-bulayan sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Sa oras na ito, nais ko po kayong, iniimbitahan ko pong bawat isang tumayo. And nais ko pong tawagin si Pastor para pangunahan po tayo sa ating pong pangwakas na pagpanalangin. Amen. Sige, okay lang kung nakatayo tayo. May gusto lang ako kay flash na verse, yung na-share ko hong devotion bago ho mag Sunday service po kaganina, yung in connection with the topic sa umaga hong ito that we need to persevere in prayer. Kung meron ho tayong kailangan ho talagang gagawin ho sa church ngayon, lalo na yung mga totoong anak ng Diyos, kailangan ho natin pong magpatuloy sa prayer. Kailangan ho natin po ito. Kailangan natin personal, kailangan ng pamilya natin, kailangan ng church natin, even kailangan ng bansa natin, sa totoo lang Kung nanonood ho kayo ng balita, di ba, para bang nakakapagod na ho yung nangyayari sa bansa natin na yung mga hearing sa Senado, sa Kongreso, parang paulit-ulit, parang wala nangyayari. Di ba? Puro pagsisinungaling, tama ho ba? Puro pagtatanggi, puro katiwalian. Lumalabas na yung katiwalian, pero parang wala pa rin nangyayari. Alam niyo, in connection sa topic ho natin, we need to persevere in prayer. Yung passage, ito yung na-share kong devotion kaganina sa mga manggagawa ho dito na let's read po itong passage na I believe connected to at kailangan po natin po ito. Sabi ho ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Let's read together at malakas para kay Lord po. Okay, ready na ho ba kayo? 1, 2, 3, go! If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ayan. Napakaganda hong pangako ho ng Lord. I believe kahit na ho tapos na ho yung pandemic, kailangan pa rin po ng healing ng bansa natin. Hindi ho sa COVID, hindi ho sa kung anumang mga karamdaman na physical, pero most especially ho yung emotional at lalo na yung spiritual healing, kailangan ho ng bansa ho natin. Naintindihan ho ba? Yung nangyayari hong kasalanan, mga krimen, mga katiwalian, mga korupsyon, sa paligid ho natin, mga addiction. Sa totoo lang ho, ito ho yung lunas na tinuturo ho ng Diyos mismo. At alam niyo ho, gusto kong sabihin po sa ating pong lahat nandito ngayon, hindi ho ibang tao ang susi ho dito. No, ang susi po ay tayo ho. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ikaw ang tugon dito. Amen po? Kasi ho, very clear, sabi ho ng passage, sino yung tinutukoy ng Diyos? If my people. Yung mga anak niya ho ito. Yung mga totoong tumanggap kay Lord at nanampalataya, sila ho yung tinutukoy ho ng Diyos ito. At ano daw ho yung kailangan hong gawin? If my people will humble themselves. Kung magpapakumbaba ang mga anak ho ng Diyos. Sa totoo lang ho, maraming Christian ngayon, hindi lang ho unbeliever, kahit ho Christian. Sa totoo lang ho, ang pinakamatinding problema na ay yumayabang na ho, kayabangan. Pagmamataas, pagmamalaki. At sobra hong pagtitiwala sa sarili, wala na ho ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya gusto natin ng kagalingan, gusto natin ng pagpapala kay Lord, gusto nating tugunin ng Lord yung prayer natin, we need to humble down. And sabi ho next, we need to pray. Kaya nga ho, tama yung topic natin, perseverance in prayer. Kamustahin po natin yung sarili natin, kamusta yung prayer life po natin. Nagpe-pray lang ho ba tayo kapag may problema, may pangailangan, may karamdaman na? Yung hindi mo na alam ang gagawin mo. Hindi ho totoong panalangin ho yan. Ginagawa ho nating parang medicine cabinet ang Diyos o first aid kit. Na kapag lumalapit tayo sa Kanya, may problema lang ho tayo. Ang panalangin is sa communication with God. Kaya ho kapag kapatid tayo mga Kristiyano, hindi ka makatagal ng 30 minutes to 1 hour in prayer, huwag mong isipin na ayos pa rin ang buhay panalangin mo.
No? Hindi po ayos ang prayer life natin kung 30 minutes na iinip ka sa prayer time. Kung hindi ka nakaka-attend ng prayer meeting, ng joint prayer meeting, kapatid, hindi ho ako nanguhusga pero may malaking problema sa prayer life ho natin. Naintindihan mo? Alam nyo, na-share ko nga ho kanina sa devotion. Please allow me. Sorry po. Alam nyo, si Paul Yonggi Cho, yung pastor ho ng biggest church, patay na ho siya. Patay na siya. Pero siya ho yung naging pastor ho ng biggest church sa buong mundo at matatagpuan sa South Korea. Alam nyo, after World War II, the first time na bumisita siya sa Pilipinas, nabisita niya po yung EDSA, yung Makati, at sa may Ross Boulevard. At alam nyo, manghang-mangha siya. No, after ng World War, 1940s, 1950s, dahil ang dami ng building sa Pilipinas. At alam nyo, ginawa ni Paul Yonggi Cho, lumuhod siya sa may Rojas Boulevard at nanalangin sa Panginoon. At alam nyo kung anong prayer niya? Sabi niya, Lord, gawin mong Pilipinas ang South Korea. Napakasimpleng prayer. Sabi niya, habang nakaload sa Rojas Boulevard, Lord, gawin mong Pilipinas ang South Korea. No? Pero tayo, ano na ho ang South Korea kumpara sa Pilipinas ho ngayon? Mga kapatid, dapat tayo na yung nagpe-pray, Lord, gawin mong South Korea ang Pilipinas. Kung paano mo sila pinagpala, kung paano mo sila pinaunlad. Mga kapatid, nagsimula, it's because of the serious and persevering prayer ng mga anak ho ng Diyos. Hindi ho mga unbelievers. Tayo ho kasi yung susi. Masyado ho tayong yumabang, hindi na ho tayo totoong nananalangin. At ano ho pang sabi ho ng Bible, if they seek my face. Mga kapatid, nabubuhay ho tayong hindi natin hinahanap po ang mukha ng Diyos. Hindi ho tayo nagdi-devotion, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Naintindihan mo ba? Inaantok tayo palagi, magbuklat pa lang tayo ng Bible. And most especially last, sabi ho ng Bible, gusto natin ng healing, gusto natin na answered prayer, gusto natin na restoration. Ano pa ho yung sabi ho dyan? No? If they turn from their wicked ways. Sa Tagalog, kung tatalikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, ayoko ho kayong saktan, pero sa totoo lang, marami hong tao ngayon, maraming mananampalataya especially, hindi lang ho gumagawa ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan. At sa kanilang sa pamumuhay sa kasalanan, nag-e-enjoy ng todo sa kasalanan. Sobrang ine-enjoy ang kasalanan. Minsan nako-corner na, nagsisinungaling pa. Minsan may pruweba na, may resibo na, tinatanggi pa. Paano pa magsisisi? Paano pa ho magsisisi? I'm speaking hindi ho unbelievers ho ito. I'm speaking for believers. For Christians like you and me, na nagkiklaim tayo'y mga anak ho ng Diyos. Pero kung tayo ho'y namumuhay sa kasalanan, that's the reason why hindi ho natin nakukuha yung forgiveness at yung healing sa bansa natin, sa pamilya natin, sa church natin. Individually. Magpasaliksik ho tayo sa Lord. Magpasaliksik ho tayo. Very crucial tong time na to. We need to really reflect sa sarili ho natin because we need desperately yung healing coming from God. Naintindihan po ba? Hello, nandyan pa ho ba tayo? Nandyan. Let's sing this song, Tagalog song, lumang kanta na napakaganda ho ng mensahe na about prayer. May this be our personal prayer before God habang inaawit ho natin to. At tayo ay magpasaliksik sa Panginoon, mga kapatid. Ayoko ho kayong husgahan, kayo ho ang higit na nakakilala sa inyong sarili. Kamusta ho yung ating pagpapakumbaba sa Diyos? Kamusta ho yung ating pagpapanalangin? No, kamusta ho yung ating pong paghanap sa Diyos lalo sa Kanya hong mga salita? And most especially, kapatid, meron ho ba tayong ginagawang kasalanan na alam mo ikaw lang nakakaalam kasi pinipilit mong itago? Nagbibisyo ka pa rin ba until now? Uminom ka ba ng alak? Naninigarilyo ka? Nagsusugal ka? Marami kang addiction? Nagko-commit ka ng premarital sex kahit hindi ka pa kasal? Or may asawa ka na, nagko-commit ka ng adultery?
That's the reason why, mga kapatid. Huwag ho nating sisihin ang ibang tao. Huwag ho nating tingnan yung ibang tao. Tingnan ho muna natin ating sarili sa harapan ho ng Diyos sa mga oras pong ito. Pwede ho bang palakpakan po muna natin ang Lord? Let's worship God. Let's honor God. Hallelujah, Jesus. We worship you. Father, we honor you. Sige, pwede bang mas malakas pa? Tagalan pa ho natin yung pagpapalakpak sa Lord. Hallelujah, hallelujah. We give you praise. We give you glory, Lord. Panginoon, sa iyo ang aming pagsamba, sa inyo ang aming pagtitiwala, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. We worship your holy name, God. We give you all the glory. Hallelujah, hallelujah. Sambahin po ang inyong pangalan, O Diyos, aming Ama. Kayo lamang po ang totoong matuwid, O Diyos. Kayo po ang mapagmahal. Kayo po ang nakakaalam sa lahat ng bagay, Lord. Hallelujah. Let's worship God. Hallelujah. We worship you. We honor you in this place. Hallelujah. Awitan po natin po ang Panginoon.